Ngayon ay Sabado, Mayo 30, 2026. Tuwang-tuwa ako ngayong umaga nang mabasa ang pagtitipon ng mga agila sa liham na ito na magkasama para sa inyo saan man kayo naroon sa buong mundo. Para maipadala ang iyong sulat ng direkta sa inyong telepono, pumunta sa link na ito sa branham.org o pumunta sa link na ito sa branham.org at mag-sign up sa WhatsApp para sa notification. Ngayon, kapatid na Joseph Branham, minamahal na munting birhen ni Kristo, salita, kawan, nobya, gaano naganap ang ating mga puso nang marinig natin ang kanyang makapangyarihang anghel na nagpahayag na tayo ang itinilagang binhi ng Diyos na walang ibang magagawa kundi sundin ang kanyang tinig. Ito ay nangahulugan ng higit pa sa buhay para sa atin. Maaari ninyong kunin ang aming mga buhay, ngunit hindi ninyo maaring kunin ang kanyang tinig. Tayo ay isa sa kanyang salita. Tayo ay isa sa kanyang tinig. Tayo ay isa sa kanya. Tila kakaiba sa atin na tayo ay labis na hindi nauunawaan at pinagtatawanan dahil sinasabi natin na naniniwala tayo sa pagpapatugtog ng mga tape na ito ay tinig ng Diyos na nagsasalita sa kanyang nobya. Nililang ni Satanas ang mga tao ng labis na iniisip nila na sa pamagitan ng aming pagpapahayag na kami ay isang simbahan ng tape, ito ay isang bagay na wala sa salita. Mali at kami ay naliligaw. Samantalang sa lahat ng oras, ito ang perpektong inilaang daan ng Diyos para sa kanyang nobya. Paano itong magiging ibang paraan, kundi mali ang iyong pagkaunawa sa isang salita na binigkas, ikaw ay naliligaw. Maring mayroon silang tamang motibo at layunin, ngunit mali. Ang isang tao ay maaring mapahira ng banal na espiritu at mali pa rin. Kung hindi naglaan ang Diyos ng paraan upang marinig mismo ng kanyang nobya ang bawat salita, magkakaroon sana ng ibang paraan. Ngunit naglaan siya ng paraan para sa bawat tao sa mundo na magkaroon ng pagkakataong marinig ang salita ng direkta sa kanila nang hindi nangailangan ng interpretasyon, paliwanag o paglilinaw. Lahat ay ganito ang sabi ng Panginoon. Period. Sumang-ayon tayong lahat na dapat tayong manatili sa salita upang maging kanyang nobya. Naniniwala ako ng lahat ng kailangan natin ay nakasulat dito mismo. Kailangan lamang bigyang kahulugan ng banal na espiritu. Hindi ako naniniwala na may sinumang tao sa mundo na may karapatang maglagay ng sarili niyang interpretasyon sa salita. Hindi kailangan ng Diyos ang sinumang upang bigyang kahulugan ang kanyang salita. Siya ang kanyang sariling tagapagsalin. Sinabi niya na gagawin niya ito at ginawa niya ito. Maliwanag, ang Panginoon ay nagsalita at nagpahayag sa kanyang nobya na walang ibang paraan upang maging kanyang piniling nobya, kundi ang manatili sa kanyang salita. Ang Diyos mismo ang nagbibigay kahulugan sa kanyang sariling salita at walang sinuman ang may karapatang maglagdag ng kanilang interpretasyon dito. Sinasabi rin ng salita na ang kanyang propeta ang tagapagsalin ng kanyang salita. Siya ang tinig ng Diyos sa mga tao. Ang sinasabi niya ay ang salita para sa ating panahon. Sa pamamagitan ng pakikinig sa tinig ng Diyos sa mga tape, natutupad ang propesiya. Wala nang mas makapangyarihan, mas sagrado, walang mas kasiyasiya, walang mas perpekto kaysa pakikinig sa pinagtibay na tinig ng Diyos na nagsasalita sa iyo. Kapag sinasabi ng iba na wala itong kinalaman, ang mga agila ay nagtitipon at nagsasaya
nang may labis na kagalakan, na may katiyakan na sinusunod nila ang salita ng Diyos. Sinabi niya sa atin kung mayroon kang tape machine, magtipon ng isang grupo ng mga tao at patugtugin ito at makinig ng mabuti sa pamagitan ng kanyang biyaya at awa. Iyon mismo ang ginawa natin. Tinawag tayo ng Diyos palabas sa masamang panahong ito para sa kanyang pangalan. Dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok at pagsubok na hindi pa nararanasan noon. Si Satanas ay nasa landas ng digmaan dahil alam niyang tapos na ang kanyang panahon. Mari mong itanong sa iyong sarili, paano ko nararasan ang lahat ng mga bagay na ito at ako ang kanyang nobya? Ikaw ay inihayag, sinusubok at pinatutunayan kay Satanas. Tayo ang kanyang nobya. Tayo ang salita sa laman. Mari nating salitain ang salita at ito ay mangyayari. Ito ay ganito ang sabi ng Panginoon. Nasa atin ang tinig ng Diyos na direktang nagsasalita kay Satanas at nagsasabi sa kanya, Satanas, ikaw ay talunan, isa kang sinungaling, at bilang isang lingkod ng Diyos at bilang mga lingkod, inuutos namin na sa pangalan ni Hesus Kristo na sundin mo ang salita ng Diyos at lumabas sa mga tao dahil nasusulat sa aking pangalan ay magpapalayas sila ng mga demonyo. We command that in the name of Jesus Christ that you obey the word of God. Anuman ang kailangan natin, kailangan lang natin humingi, maniwala at manatili doon. Maaari itong mahayag agad, maaari isang linggo, isang buwan, isang taon. Hindi mahalaga kung ano ang ating nakikita o nararamdaman. Nangyayari agad iyon. Ang bawat paglilingkod na ating pinagsasama-sama ay lalong lumalakas para sa mga agila ng Diyos. Tayo ay nagtitipon sa iisang isip at iisang kasunduan, nakaupong magkakasama sa mga lugar sa langit, nakikinig sa tinig na nagsasalita sa atin, at ginagawa tayong perpekto sa pamagitan ng kanyang salita. Nais naming makasama kayo ngayong linggo ng alas 12 ng tanghali, oras sa Jeffersonville, habang maririnig natin muli ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa atin at dinadala sa atin ang interpretasyon ng kanyang sariling salita. Kapatid na Joseph Branham, minsay, ang Diyos ng masamang kapanahunang ito, 65-0801 Mga kasulatan, babasahin bago pakinggan ang mensahe. San Mateo, ika-24 na kabanata. San Mateo, kapitulo 27, versikulo 15 hanggang 23. San Lucas, kapitulo 17, versikulo 30. San Juan, kapitulo 1, versikulo 1. San Juan, kapitulo 14, versikulo 12. Mga Gawa, kapitulo 10, versikulo 47 hanggang 48. Unang Korinto, kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 5. Unang Korinto, ika-14 na kabanata. Pangalawang Korinto, kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 6. Galacia, kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 4. Episo, kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 2. Episo, kapitulo 4, versikulo 30. Pangalawang Tesalonica, kapitulo 2, versikulo 2 hanggang 4. Pangalawang Tesalonica, kapitulo 2, versikulo 11. Hebreo, ika-7 kabanata. Unang Juan, kapitulo 3, versikulo 10. Unang Juan, kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 5. Pahayag, kapitulo 3, versikulo 14. Pahayag, kapitulo 13, versikulo 4. Unang Juan, kabanata 1. Unang Juan, kapitulo 3, versikulo 10.
Unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 5. Pahayag, Kapitulo 3, versikulo 4. Pahayag, Kapitulo 13, versikulo 4. At Kapitulo 6 hanggang 8. At Kapitulo 11 hanggang 12. Pahayag, Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 5. Mga Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 5. Isaias, Kapitulo 14, versikulo 12 hanggang 14. Gaya ng ginagawa namin bawat linggo, babasahin ang mga banal na kasulatan para sa iyong kaginhawaan sa YouTube channel na ito pagkatapos ng pag-post na ito. Kaya mangyaring mag-subscribe at pindutin ang bell at makatanggap ka ng mga otomatikong abiso. Ngayon, may bago tayong kanta. Nilagay natin noong Friday. Narito ang aking kaibigang si Jesus na tumawag sa aking pangalan. Pagpalain ka ng Diyos at Shalom.